pangungot, hindi ka na nagising. Ang tanong, saan ka pupunta? Isama natin ang mga bata kapag tayo nanalangin sa gabi. Kami po, nabubuhay pa si Pastor, kaya doon sa mga baguhan, sasabihin niya, kapag hindi kayo sumama, huwag kayo kumain. Kaya pa na ako. Siyempre, takot ang bata na hindi kumain. Sasama. E tatatlo lang naman yun eh. Halika na, pagkakain namin, pray na tayo bago matulog. Basa ng Word of God. Nakita ng Diyos ang aking puso. I-reveal sa akin one day na mag-open kayo ng ministry January 7, 2007. So, dapat ganun din tayo. Hindi man tayo pagkatiwalaan ng ministry, pagkatiwalaan tayo ng salita ng Diyos ay sapat na. Hindi po ito nabibili. Iniimbak ito ng Diyos sa ating puso at isipan upang tayo maligtas sa darating na judgment. Kaya ang problema, ikaw lang ang akay mo ay yung sarili mo. Yung mga anak mo, hinahayaan mo kung saan lang magparatrabaho, magrasaras kung saan-saan. Tama na sa'yo. Kapatid, pananagutan mo lang sa Lord. Hindi ka namin tinatakot. Napakalapit na ng simbahan, walking distance, pero hindi nagagawang magsipagsimba ng tao. Bakit? Ang katuwiran tinatamad ako. Kanino yung katamaran? Satan. Satanas, ha? Alam mo yan. Na kapag nagbulong ang demonyo sa tao, alam ang susunod niya. Huwag ka nang pumunta. Umaambon, wala kang payong, ang dami mong dahilan. Pero sa school, ayaw mag-absent, baka hindi makagraduate. Kapatid, tandaan po natin. Di baling hindi ka makagraduate sa school, makagraduate ka lang sa sa judgment ng Panginoon. Sabi nga, malapit na, no? Nandiyan na lahat ang palatandaan. Sa aklat ng Mateo 24, verse 37, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Kanino kinumpara? Sa panahon ni Noe. Ano ang ginagawa ng mga tao noon? Katulad din ngayon, walang pagkakaiba. Mga bata, makinig kayo mabuti, ha? Huwag makikipagpintuhan. Mga nanay, pagdating sa bahay, talumin mo yung mga anak nyo. Ano bang natutuhan mo sa simbahan? Linggo-linggo, nagsisimba kayo. Eh, hindi ba? Kami noon, pag nagsisimba, kahit sa lumang buhay namin, kasama namin yung tatlong bata. Kalookan pa kami. Hindi kami taong pala-absent sa simbahan. Bakit? Ay 2 oras lang hinihingi sa iyo. Ayaw mo pa. Samantala ang aral mo sa school, maghapon, minsan magdamag pa nga eh. Overtime pa. Pero wala ka namang gano'ng natutuhan, magsama ka sa klase. Nakakalungkot. Ano po? Pabagsak ka na sa maraming bagay, huwag lang sa Panginoon. Dahil may pupuntang tayo. Tingnan nyo na lang ang mga kalabilad sa Mindanao. Ha? Matakot tayo. Iginigising na ang maraming tao sa kapaligiran upang sumunod na sa kalooban ng Diyos. Amen. Kinukumpara niya ang pagdating ng anak ng tao. Sino ang anak ng tao? Jesus Christ. Ay tulad nung panahon na ni Noe. Sabi niya doon, noon ang mga tao Nagsisikain, nagiinuman. nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Nang mga araw na yun, bago bumaha, okay lang po yan, iba ang translation din, no? Ang mga tao nagsisikain, nag-iinuman, nagsisipag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Ang